balita sa umagang ito. Toll Regulatory Board magpupulong ngayong araw para pag-usapan ang ipatutupad na dagdag toll sa South Luzon Expressway. Tsunami sa Indonesia, nasa mahigit 100 na ang patay. Death toll, posible pang tumaas. Labor attaché ng Pilipinas sa Hong Kong, pinare-recall dahil sa umano'y masamang pagtrato sa isang OFW. Panlolob sa tindahan ng mga imported na sasakyan sa Cainta Rizal, nakunan sa CCTV. Buffalo, naligaw sa swimming pool ng isang bahay sa Amerika. At ika-25 anibersaryo ng pelikulang Back to the Future, ipinagdiwang ng cast members. World Pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Toll Regulatory Board o TRB magpupulong ngayong araw kaugnay sa ipatutupad na dagdag toll sa South Luzon Expressway. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, kabilang sa pag-uusapan ng 5 miyembro ng board ay kung kailan ipatutupad ang toll hike. Ang hakbang ng TRB ay bunso ng pagbawi ng Korte Suprema sa TRO na pumipigil po sa toll increase. Magsasagawa naman ang piket ang grupong Piston sa opisina ng TRB sa Ortigas, Pasig habang sinasagawa ang meeting. At kaugnay ng piket ng Piston sa opisina ng TRB, makakusap natin si George San Mateo, Secretary General ng grupong Piston. George, good morning. Good morning, Igan, sa lahat ng televiewers. Okay, tutol kayo dito sa sa magiging increase ng toll dito sa South Luzon Expressway. Oo, Igan, tutol na tutol tayo dyan. Kasi alam mo, pinapalunok sa atin ang isang bagay na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi yan dumaan sa public bidding, hindi tayo nasama sa proseso na hindi man inabisuhan sa atin na yan pala ay babayaran ng ganyan napakalaki, halos 300%. At siyempre, dahil sa magiging matinding epekto niya sa presyo ng sa mga produkto, ng pamasahe, magkukos yan ng matinding inflation, Igan. Kaya, okay, may grupo ba kayong dumadaan dyan sa SLEX? Yes, Igan. Actually, ang Piston ay mayroon around 500 to 600 jeepney units. Jeepney? Oo, jeepney units. Di ba bawal ang jeep sa expressway? Ay, hindi, Igan. Sa expressway may mga portion tayo na nakasaad sa ating franchises. Na pwede kayong dumaan ng expressway? Opo. Okay. Okay. So magdadagdag kayo ng pasahe? Well, isa yan sa option namin, pero Igan, ang posisyon kasi ng Piston, gagawin muna namin lahat ng pamamaraan para mapigil yung pagtaas ng toll fee para hindi natin kailangan mauwi sa pagdadagdag ng pamasahe. Siyempre, alam naman natin, medyo magiging dagdag pabigat yan sa hirap na nating mga kababayan, kaya din ng mga jeepney driver. Pero doon sa mga nakausap naman namin doon na lumuwag na ngayon kaysa dating traffic, kung serbisyo naman ang pag-uusapan, sulit naman daw. Oo. Actually, Igan, hindi naman natin dito pinag-uusapan yung ginanda ng expressway, no? Oo. Bagamat siyempre, meron pa rin marami pa tayong mga kababayan na nagre-reklamo rin, no, pag nata-traffic, no? Pero hindi ito yung usapin niya. Usapin kasi rito, Igan, yung state responsibility sa pagpo-provide ng batayang serbisyong public utility gaya na expressway. Kaya po ang kahilingan namin dito, Igan, hindi lang matigil yung pagtaas, kundi i-take over muli ng gobyerno itong mga expressway at patakbuhin to sa pamamagitan ng subsidy. Kasi marami nang pwedeng pagkuha ng isa subsidize yan, Igan, yung road users tax, no? Yung oil tariff, no? Hinihingi namin na maibalik yung taripa sa langis na kung saan every year ay kumikita ang gobyerno ng 12 billion. So, ibig sabihin, saluhin muna ng gobyerno yung magiging epekto nito? Hindi lang saluhin ng gobyerno. I-subsidize nila? I-subsidize, tapos gobyerno na magpatakbo muli. Hindi dapat sa pribado. Actually, Igan, ang problema, may kontrata kasi yan. Kaya ginawa ng pribado yan, tapos gusto nilang bumawi doon sa nagastos nila. Actually, Igan, actually, siyempre, kasama rin sa nais natin pa-imbestigahan. Kasi alam mo, Igan, yan inaprubahan ng TRB yan nang hindi dumadaan sa public hearing.
Walang proseso. O actually, Okay. Igan, yung nagbigay ng tinatawag na terms of agreement o yung ISTOA niyan, Oo. hindi yung hindi mga department level o lang sa level ng presidente. Sa level lang yan ng TRB. Mga anong oras isasagawa yung picket nyo dyan? Well, ang meeting kasi ng TRB will start around 9 o'clock. Siguro mag-e-end yun bago magtanghalian. Opo. Kami naman mga around 10:30 po kami dadating sa TRB po. Oo. Pero may mga pending petition din ba kayo sa LTFRB, George? Wala, Igan, wala. Wala. Wala pa kami pending petition sa LTFRB. Pero yung, ang piston po, Igan, meron na kaming mahigpit na ugnayan sa grupo ng mga bus operators, na particularly sa grupo ng Saloboa ni Engineer Homer Mercado at sa mga truckers din sa pamamagitan ni Mr. Ricky Papa, ganyan din sa pamamagitan ng commuters, no, ni Elvira Medina. So kasama At sila later sa on, Igan, alam mo, kasama sila sa magkakaroon kami picket, ng, Mami. press George? conference sa Friday upang ihayag yung aming united stand dito sa pagtutol sa SLEX at yung panawagan namin na i-renationalize itong SLEX at subsidize ng gobyerno. Dahil talagang ang commuters, ang mga truckers, ang mga bus operators, tumututol po talaga lahat dito. Even ang ating ang mga small businessmen na tatamaan, no? Biro mo, Igan, pag tinaas mo yan na ganyan, kalaki, yung mga produkto, talagang tataas lahat. Kaya sabi nga namin, inflationary. At hindi kami papayag sa usapin ng tawaran dito dahil naniniwala kami. Pero may pag-aaral naman. Anomalous yung kontrata. May pag-aaral naman ng UP, George. Hindi dapat ipasa sa tao. May pag-aaral naman ng UP na babawas naman yung konsumo sa gasolina. Well, Igan, alam mo, ito bigyan ko kayo na idea. Kami lang sa jeepney, ang mga entail na cost namin per day is between 300 to 600 pesos per day. Sa SLEX? Oo, sa SLEX. Kaya hindi ko nakikita kung paano ito makakatulong sa amin. Ang ipaghahanap buhay na lang namin yan, maliban sa oil company, itong Hindi, kung babawasan yung traffic, madadagdagan yung biyahe nyo. Ganun lang po, yun. Igan? Pag nabawasan ng traffic, madadagdagan ng ikot nyo ang biyahe nyo. Well, Igan, kaya sabi naman namin, hindi naman to debate between yung serbisyo ng ng SLEX. Ang pinupoint out natin dito, responsibilidad yan ng gobyerno at yung binabayad natin ngayon diyan ay yung tamang fair share ng tao. Hello? Okay. George, salamat. Abangan namin yung iba pang mga protesta nyo kaugnay ng toll hike na yan sa SLEX. Salamat. Okay, Igan, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. George San Mateo po, Secretary General ng Piston. Sa ibang balita, pagtama ng tsunami sa Indonesia, mahigit 100 ang patay. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na hindi aabot sa Pilipinas ang tsunami na nangyari sa Indonesia. Narito ang report ni Mark Zambrano. Nagmamadaling nagsilika sa mga residenteng ito sa west coast ng Sumatra Island sa Indonesia. Yan ay matapos magka-tsunami nang tumama ang 7.7 magnitude earthquake mula sa ilalim ng karagatan. Ayon sa Health Ministry ng Indonesia, lumikha ng hanggang 10 talampakang taas ng alon ang underwater quake. Daan-daang bahay sa mga liblib na lugar ng Pagay at Silabu ang binura ng tsunami. Paliwanag ng Indonesian authorities, madalas tamaan ng lindol ang Indonesia dahil kabilang ito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Sa ngayon, hindi bababa sa 113 ang patay, habang 160 ang nawawala. Pero posibleng tumaas pa raw ang death toll. Agad naman tiniyak ng DFA na walang nasaktang Pinoy sa tsunami.